Yan ang aming patuloy na dinadalangin. Ikutin mo, Panginoong Diyos, at yung lingkod, Panginoong dahil sa iyong kapagyarihan. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoong Diyos, upang ikaw lamang ang marinig, ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang mahayag, Panginoong Diyos, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maparangalan, Panginoong Diyos. Lahat magpupahayaan, mabulag kami sa katotohanan, at kayang Ama ng kalooban mo lamang ang masunod, ang kalooban mo lamang ang mahayag, ang kalooban mo lamang, Panginoong Diyos, ang aming patuloy na marinig at pakilala sa mga ganito. Sa iyo lamang namin hindi nakakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoong Diyos, at inangkin namin ang katatagan at katibayan ng aming mga paglilingkod. Thank you, Jesus. Father God, maraming salamat po sa pagtitipong ito na ibinigay mo sa atin. Thank you, Lord, for allowing us, Lord, to have a worship service and giving us, Lord, the strength, giving us, Lord, the joy upang kami patuloy na maparito sa iyong bahay sa bahay. Lord, allow us, Lord, to hear your word today. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon Diyos, may nakalaan ka ang mga salita sa amin upang kami patuloy na lumago at tumibay sa aming pananampalataya. Papagtibayin mo kami lahat, Panginoon Diyos. Ano man ang mga pinagdaraanan ng bawat sa puso namin. Kung meron man kami mga problema sa suliranin, hayaan mo malamitan namin sa bagay ito at patuloy namin na hinahin at papurihan ng iyong pangalan sa aming mga buhay. Lord, give us peace. Give us joy in our hearts, O God. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng mga ikabot at loob. Mga kaloob para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksikan na gumamo nagpapatala sa kanila. At sa kanila may kangga na nag-aalinlangan sa pagbibigay, hayaan mo na pala, bigyan mo sila ng isang tunay na puso na nanampalataya sa iyong mga salita. For your word is faithful, O God. At lahat ng mga pangako mo, Panginoon Diyos, ay matutupad. Salamat po, Panginoon. At inangkin namin ang katagumpayan mula umpisa hanggang sa matapos ng aming pakikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po namin ang ating Diyos sa buhay. In you always seated. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Tulad ng sinabi ng song leader natin, it is already March. First Sunday, first Lord's Day of the month of March. Ganun kabilis ang ating pong panahon para lumipas. Please open your Bible to Philippians chapter 2, verse 12 up to 15. Pilipos, kabanatang 2, talata po 12 hanggang 15. Babasahin po natin ang ating mga talata sa umagang ito mula verse 12 hanggang verse 15. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dugis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen. Appearing as lights in the world. The word of Paul said, the world needs light. Because the world is full of darkness. It is full of evil things. Kung papansinin natin ang sanlibutan na ginagalawan natin, nothing is really good. Everything is evil in this world. That's why there are fights, there are wars, there are conflicts. May mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran that sometimes we cannot able to understand it. Family conflicts,
political wars, maraming mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. All these things is because of darkness. Dahil doon sa tinatawag na kadiliman. Alam po natin yung tinatawag na luminous light. Yung mga luminous light kapag madilim po, ito po ay nagdiliwanag. Pero alam niyo po ba na ang luminous lights na yan ay hindi po makagagawa ng liwanag sa kadiliman unless they were being, kumbaga, tinatamaan po sila ng liwanag. Magiging epektibo lamang po yung mga luminous light na yun kapag sila po ay tinamaan ng ilaw, tinamaan ng liwanag. Kaya kapag nagdilim po, naiipon po yung liwanag na yun doon sa kanila. Kaya kahit na mawalan mo ng liwanag, ay sila po ay magbibigay ng liwanag. It is the same thing. Naniniwala tayo na kung hindi tayo masisinagan ang liwanag ni Kristo, maliban na tayo ay mananatili kay Kristo, there's no light within us. Hindi po natin mararanasan ang anumang liwanag sa buhay po ng bawat po sa atin. As of now, our head pastor is already in Cambodia. Nasa Cambodia po ngayon si Pastor Jong. Dinalaw po yung ating mga missionary na nandoon sa Cambodia. Inaayos din po yung gawain natin sa Cambodia. Sa kasalukuyan din po, ating pong pastora sa Aurora ay may problema physically sa kanyang health. Meron din siya problema. Pero sabi po ng pastora natin ay laban lang. Tuloy lang sa gawain ng Panginoon. Kahit na maraming struggle sa kanyang physical na pangangatawan. Nung pumunta po kami sa Cebu, natutuwa rin po kami sapagkat ayos naman po ang gawain natin sa Cebu. Maganda naman po ang outcome ng gawain natin sa Cebu. Bagamat meron din silang struggle, pero nananatili pa rin ang gawain natin sa Cebu. Which means, kailangan ng church. Amen. Kailangan ng iglesia. Kaya kung titignan po natin, kahit na yung mga yung gawain natin sa Cambodia napakalayo, yung ministeryo natin sa Aurora, mayroong problema yung ating pastora sa kanyang physical health. Sa Cebu, bagamat marami din silang struggle, they need to continue. Why? Because only the church can give light. The world, itong salimutan na ginagalawan natin, cannot able to give light. Kaya siguro ganun ang sinabi ng Panginoon when He saw the world that He created is full of darkness. Kaya doon natin maintindihan mabuti na pinapaliwanag sa ating iglesia that Genesis chapter 1 is not only about creation. Bagamat hindi natin winawala ang kabuluhan o inaalis yung tunay na sense ng Genesis chapter 1, which is when God created everything according to His Word. Pero it is also illustrates about us. Yun po ay tungkol sa buhay ng bawat sa atin. Hindi pa tayo nakakakilala, na wala pa tayo sa Panginoon. Everything is full of darkness. Pero salamat, because of the Word, and the Word said, let there be light, and light shines upon every one of us. Kaya ibig sabihin, tayo na binigyan ng liwanag, tayo na pinagmumulan ng liwanag, ay kailangan pong gumawa at kumilos upang ang liwanag na yun ay maging kapakinabangan sa sanlibutan na ating ginagalawan. Sabi ko, there's a lot of darkness in the world, and God needs individuals. Nung sinabi ng Panginoon na siya yung liwanag, di ba? Jesus Christ said, I am the light.
John chapter 1 said, in the life is the light. Amen. In the light is the life. Amen po ba? Without light, there is no life. Kung wala po daw yung liwanag na yun, wala din tinatawag na buhay. At yung buhay na yun, yung liwanag na yun ay nagkatawang tao, at yun ay ating Panginoon Jesus. And when He preached the Word, when He declared the truth to His disciples, the purpose is to give them the light. And so that the light can be given to others. Di ba kaya sabi ng Panginoon, walang sino man po ang nagsisindi ng ilawan at itinatago sa ilalim ng takalan, kundi ito inilalagay sa tamang patungan upang ang lahat ng makatanaw nito ay maliwanagan. That is the purpose of the light. Yun po yung tunay na layunin po ng liwanag. Yung liwanag, yung ilaw po na yun ay kailangan nasa tamang patungan, nasa tamang lagayan. Dahil kapag ito'y nasa tamang lagayan, lahat na masisinaga nito, mabibigyan din ng liwanag. Kaya kung titignan po natin, kung papansinin po natin, if there's no light, kung wala pong magsisinding liwanag at magsisinding ilaw, lahat po ay mapupuno ng tinatawag na kadiliman. And who is that individual which God will use as a light? And that is the church. Hindi niya pwedeng gamitin ang sanlibutan. Amen? Bakit? Kasi yung sanlibutan, nasa panig ng tinatawag na kadiliman. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Jesus, even though the light came, but the world loves darkness. Mas inibig daw ng sanlibutan ang kadiliman kahit na dumating na po yung liwanag. Kahit na si Jesus na sinasabing liwanag ay dumating na dito sa sanlibutan, but the world still loves darkness. Kaya hindi pwedeng gamitin ng Panginoon yung sanlibutan. Hindi pwedeng gamitin ng Panginoon yung wala pa sa iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y puno pa at umiibig pa doon sa tinatawag na kadiliman. Of course, hindi po tayo perfecto. Hindi po natin masasabi na sa atin ay yung tinatawag na kaganapan ni Kristo sa ating mga buhay. Sometimes we fail. Meron pa rin tayo mga flaws. Meron pa rin po tayo may mga bagay na kahinaan ng bawsa po sa atin. Pero katulad nga po na naririnig po natin kanina pa, kahit na meron tayong mga kahinaan at meron tayong mga bagay na nagawa na pagkukulang, gusto pa rin natin manatili kay Kristo. At kapag tayo naging kay Kristo, we became the luminous light. Amen po ba? Kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, nabibigyan pa rin tayo ng liwanag at pwede pa rin tayo maging ilaw. You are the light and we are the light of this world. Kaya iyon yung sinasabi ko ng Philippians chapter 2, verse 15. Sabi nga sa wikang Ingles, di mo ba? Prove yourself to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of crooked and perverse generation. Kaya sabi niya doon sa bandang huli, among whom appear as the lights in this world. Pinaliwanag na niya po sa atin, ano daw yung kalagayan ng sanlibutan? Puno ng kadiliman, puno ng kasamaan. Hallelujah. Walang bagay na mabuti sa sanlibutan na ginagalawan ng bawat sa puso natin. Saan man tayo pumunta? Amen po ba? Saan man lugar tayo pumunta? Wala po, makikita tayong tinatawag na liwanag. Lahat ay puno ng kadiliman. Kaya sabi doon, kinakailangan mo yung church so that all these people who are in darkness will be spread by the light. Anong purpose? It is to give glory to God. Para mabigyan ng kalukuran ang Diyos Ama. Yan ang sinasabi niya sa Matthew chapter 5, verse 16. Mateo, kabanatang 5, talatang 16, ang sabi mo dyan, lumiwanag na gayon ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. That is really the main purpose.
Ang dahilan kung bakit kailangan natin magliwanag sa ibang mga tao, kailangan natin magbigay liwanag sa sanlibutan, ay para malwalhati yung Diyos Ama sa pamamagitan ng ating buhay. Yan yung hinahangad ng Diyos sa bawat sa puso atin. That's why God needs individuals. And that individuals will come from the church. Kasi tayo lamang po, tayo po yung nakakarinig ng salita ng Diyos. Siguro kaya ganun yung mga tao na kapag nakikita nila tayo, kapag tinitingnan nila tayo, they easily judge every one of us. Bakit? Kasi alam nila tayo yung nakakarinig ng salita ng Diyos. We cannot blame them. Hindi natin pwedeng sisihin sila na bakit nasisilip agad yung ating pagiging Christian, nasisilip agad yung ating pagiging mananampalataya, because they know na lahat na nakakapakinig ng salita ng Diyos, they receive life from God. Nakakatanggap sila ng tinatawag na liwanag doon sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, the question is, what is our relationship with the Word? No. Kung ganun yung naririnig po natin, kasi di ba, lahat ng mga mananampalataya, ayaw natin ng responsibility. We hate responsibility. Kaya nga, minsan, we became selfish. Bakit sinasabi mo, Pastor, na we became selfish? Nagiging makasarili tayo, inisip lang natin sarili natin. We do not mind others. Hindi na natin inisip yung kapakanan ng iba. Basta ako, namumuhay ako, okay lang sa akin. Hindi ako nakakatapak. Pero hindi po ganun ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. So there should be a relationship. Ano yung relasyon ko kung sa sanlibutan? Amen. Ikaw na individual ngayon na nasa loob ng iglesia, ano yung relasyon mo sa sanlibutan? No? Pero sabi nga ni Apostle Pablo, we are not of the world. Romans chapter 4 verse 22, hindi tayo pwede umayon sa takbo ng sanlibutan. Hindi yun ang relasyon natin, hindi tayo pwede gumawa ng ayon sa ginagawa ng sanlibutan. Hindi yan ang relasyon natin. Hallelujah. Hindi ang relasyon natin ay mamuhay lamang ayon sa ginagawa ng sanlibutan o ayon sa nasa sanlibutan. Kahit na tayo ay nasa sanlibutan pa, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng mamuhay ayon sa gawa ng sanlibutan. Hindi yan ang relasyon natin. Kailangan natin mabago yung puso, isipan mo natin. Kailangan natin maintindihan, ano ba? No? Ano ba yung mga bagay? Kasi hindi tayo pwedeng maitago. Di ba, yan ang sinabi ng Panginoon. Yung sinabi ko sa inyo kanina, Matthew chapter 5, verse 13, sabi niya dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok, ay hindi may tatago. So that is really our main relationship to the world, to give life to the world. Para bigyan ng liwanag, para bigyan ng ilaw, yung sanlibutan na natitila ng kaliliman. At kung tayo yung ilaw na yun, hindi tayo pwedeng nasa ilalim. Amen? Hindi tayo pwedeng magpailalim dun sa tinatawag na kadiliman. Kailangan natin to overcome. Kailangan natin i-overcome yung kadiliman ng liwanag. Sa labas ngayon, meron tinatawag na araw. At kapag may araw na ganyan, hindi natin kailangan magdala ng flashlight. Amen po ba? Ayun. Medyo delikado po kapag nakakita po kayo ng tao na ganyan kaliwanag ng araw, may dala po siyang flashlight. Alin po sa dalawa? May sayad po yung tao yun? O hindi niya po alam ano po yung purpose ng flashlight? Naniniwala tayo na kapag mayroong tinatawag na ilaw, pagka tinatawag na mayroong light from the sun, there's no darkness. Wala tayo makikita ang anumang kadiliman. Amin po ba? Everything was exposed. Lahat ay natalantan. At yan yung ginagawa. Yan po yung layunin kung bakit inilagay tayo sa sanlibutan ito. Pinapanatili tayo ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya malagalan yung naging panalangin ng Panginoon. Hallelujah! Di ba yan yung panalangin ng ating Panginoon Jesus? That His disciples will remain in His Word. Yan may sinabi sa John chapter 17. Juan kabanatang 17, talata po'y 14 hanggang 17. Tignan niyo po ang sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong mga salita
ang inapodan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko itinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, lagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Dalawang beses sinabi ng salita ng Diyos sa umagang ito sa atin through John 17 verse 14 up to 17. Hindi tayo taga-sanlibutan. Sabihin nga po natin sa katabi natin, hindi ka taga-sanlibutan. Diba? Bakit sinasabi? Kung titignan mo natin, kanina sabi ko sa inyo, what is your relationship to the world? Ano ba yung relasyon mo sa sanlibutan? Pero sabi mismo ng salita ng Diyos, I do not ask you, nanalangin siya sa Ama. Nanalangin ang aking Panginoon Jesus sa Ama. Ama, huwag mo silang alisin sa sanlibutan. Hindi yan ang panalangin ko. Kundi, ingatan mo sila habang sila ay nasa sanlibutan. God is protecting us. Kasi alam ng Panginoon, alam ng Panginoon Jesus na we can, pwede tayo mahawa eh. Pwede tayo makompromise ng sanlibutan. Amen po ba? Pero hindi yun ang hinahanap ng Panginoon Jesus. Nung tinawag niya yung kanyang mga alagad, nung tinawag niya lahat ng mga mananampalataya na sumusunod sa kanya, ito pala yung panalangin niya, protect them from the world. Naintindihan po ba natin o nararamdaman ba natin kung anong impluensya ang ginagawa ng sanlibutan sa buhay ng mga sa atin? There is no such thing, good things na ginagawa ng sanlibutan sa atin. Lahat ng bagay na ginagawa ng sanlibutan sa atin, mga bagay na nakapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Technology separates us from God, from the truth. Aminin natin. Amen. Mas madalas pa tayo mag-scroll ng mga bagay sa internet kaysa po sa mga bagay na itinuturo ng Panginoon sa buhay ng basa atin. Kaya kapag nabababad po tayo sa mga internet, amen po ba, sa social media, amen po, masyado tayong affected. Amen. Bibigyan ko sa masyado ka naman angkat. Hindi ka na kaya mo. Praise the Lord. That's why we need to change our chairs. Kailangan na natin baguhin yung chair natin. Hallelujah. Yung mas matibay na. Marami na siyang nabiktima. Alam niyo yung unang nabibiktima niya, yung natutulog na. Kasi kapag natutulog na tayo, bumibigat. Kaya kailangan lagi kang gising. Hallelujah. Sorry po sa sana hindi nasaktan sana sila ng So sabi doon, sa John chapter 17 verse 14 up to 17, Jesus Christ doesn't want us to be compromised from the world. Alam ng Panginoong Jesus kung ano yung bagay na gagawin ng sanlibutan sa buhay ng bawat sa atin. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, I gave them your word. Ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay ng Panginoon sa atin yung kanyang salita. Because only the word has the life. Di ba ba? John chapter 1, tignan po natin, 1 kabanatang 1. John chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sabay-sabay po tayo. Nang pasimulahin siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos.
Ito rin ang sa kasimula pa ay sumasa Diyos at ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Therefore, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 5. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-uunawa ng kadiliman. So, in that word, in that verbo, kasi ginamit ko dyan, Greek. Amin po ba? Kaya ginamit ko na salita ay verbo. Sabi ko, yung verbo na yun, siya daw yung tinatawag na pinagmumula ng buhay, at yung pinagmumula ng buhay ay siyang ilaw. Kaya, hindi pwedeng paghiwala yung ilaw at saka yung buhay. Kapag meron ng salita, nasa yung ilaw, nasa iyo din ang buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, hallelujah, sabi nung pinapag-aralan natin salita kanina, sabi ko sa verse 17, they are not of the world. That's why protect them from the evil things in this world. Kaya habang tayo nasa sanlibutan ngayon, lahat naman ng pala tayo are being affected. Kanina nasabi ko sa inyo, kapag babad na babad tayo sa social media, nagiging matampuhin po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kapag babad ka sa social media, nagiging matampuhin ka. Alam niyo kung bakit? Like in Facebook, kapag nag-post po sila ng Facebook, alam niyo po ba na kapag may nag-post sa Facebook, gusto po niyan maraming likes. Tapos, kapag hindi mo siya nilike, sasabihin mo nag-post, bakit naman hindi nila ako nilike? Hindi nila siguro gusto ako. Nagiging matampuhin ka na. Hallelujah. Pangalawa, yung post mo at saka post ng iba, ikinukumpara. Bakit yung post niya heart, sa akin like lang? Ibig sabihin siya, love niya, ako like lang. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Pangatlo, titignan niya ngayon, bakit yung ibang mga kapatid ang mas nakapokus kay sister? Sa kanya, 56 yung nag-like. Sa akin, 14 lang yung nag-like sa church. So, mas gusto nito talaga si sister. Amen? Kaya ang dinudulot ng social media sa atin, damdamin natin was being affected. Hallelujah. Hindi ko sinasabi po kasi ako, meron din akong social media, pero I don't mind kung hindi mo ako i-like. I don't mind if you don't hurt me. Amen. Basta ang mahalaga sa akin ay na-post ko lang kung hindi nararamdaman ko. Hallelujah. But what is your real purpose? Amen po ba? Kung bakit tayo nagpo-post? Kaya yun yung sinasabi doon na the Lord said, pakabalan ninyo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Remember, we are not of the world. Ibig sabihin, hindi tayo para sa kadiliman. Kaya ako itutuloy natin yung talata na binasa natin sa dyan. Dumating ang nililaw, dumating ang liwanag, pero mas hinihigit pa nila ang kadiliman. Because darkness cannot appreciate light. Amen? Walang yung kadiliman po na yan, hindi po hinahangad ng mga yan yung tinatawag na liwanag. Ayaw na ayaw nila yung liwanag. Tingnan niyo po, sabi sa John chapter 3, verse 19 up to 21. Juan Kabanatang 3, 19 hanggang 21. Sabay-sabay po, at ito ang kahatulan, ang namarito ang ilaw sa sanlibutan, at iniibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang tawag isa na gumagawa ng masama ay napopoon sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masabay ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Hallelujah! Yung daw lahat, sabi ko, lahat ng mga bagay o lahat ng mga tao po na nananatili doon sa kadiliman, ayaw niya ng ilaw. They cannot appreciate life. Kaya kung nararamdaman po natin sa sarili po natin na, nadi-dislike na natin yung salita ng Diyos, it means you are now in darkness. Because ang salita mismo na ng Diyos, ang nagpapaliwanag
Nandito po tayo para mahayag. Amen po ba? Yung magawa natin masama. Dati hindi ko rin maintindihan when I'm hearing the message or sermon of our pastor. Kapag tinatamaan ako ng salita ng Diyos, nasasaktan ako. Kapag tinatamaan ako ng salita ng Diyos, kapag nasaktan ako doon sa sermon ng pastor namin, nagtatawa ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit nagsimula na ako, pinagalitan pa ako ng pastor. Amen? Pero ngayon maintindihan natin mabuti. Ang salita ng Diyos ay naglalantad sa atin ng lahat ng ating masamang ginagawa. Kaya imbis na masaktan tayo, kung tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, mas matuwa tayo. Bakit? Ipinapakita ng Panginoon sa atin, yan masama yan. Kaya kailangan mo mabago. Kailangan mo maalis yan. Para ano? Mas magliwanag ka. But it's really different. Ito ba? Kaya kapag nararamdaman po natin na meron galing, may tampo, o nagkakaroon tayo ng hinanakit sa nangangaral sa atin, o nagsishare sa atin ng salita ng Diyos, at itutuwid tayo doon, at nalalantad yung kasama natin gawa, imbis na magalit tayo, dapat pala matuwa tayo. Ano sabi ni Solomon? Open review is better than secret love. Ang tunay na nagmamahal, sinasaway ka. Hallelujah. Pag hindi ka na sinasaway ng katabi mo, daldal ka ng daldal sa kanya, hindi ka niya sinasaway, hindi ka niyang lahat. Amen. Pero kung halimbawa po, nakikinig ka ng salita ng Diyos, sinasabihan tapos dumadaldal ka sa kanya, sabi ng katabi mo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka niyang katabi mo. Wala na ako nang dumadaldal sa katabi, sabihin niyo po, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Kasi yun ang sinasabi noon. When the light came, kapag dumating yung tinatawag na liwanag, this darkness cannot appreciate light. Kaya kung nararamdaman mo, you cannot able to appreciate the Word of God, you cannot appreciate the light from God, it means you are already in darkness. You can check. Pwede mo na suriin, pwede mo na i-check yung sarili mo. Ano na yung kalalagayan mo? Yung relasyon natin. Amen po ba? Kaya wala hindi tayo pwedeng alisin ng Panginoon dito sa sanlibutan. Kasi kapag inalis sa bahay ng Diyos sa sanlibutan, wala na magiging ilaw. Wala na magiging liwanag. Kaya hindi naalis sa family mo. Amen. Pero ikaw naman umihiwalay ka sa family mo. Ba't kayo hiwalay? Ikaw nga yung ilaw sa family mo. Amen. Pero ako na sa pamilya ko, ako na lang ang mananampalataya. Kaya nga ikaw na lang ang mananampalataya, ikaw na lang ang ilaw, ikaw pa maalis. Kapag umalis ka doon sa pamilya mo, ano mangyayari sa pamilya mo? Everyone of them is in darkness. Wala na magliliwanag. Wala na magbibigay sa kanilang liwanag. Yun yung sinasabi ng Panginoon, imbis na ikaw na ilawan, ilagay ka sa tamang patungan, na ilagay ka sa ilalim ng takalan. Tinago. You should not hide the light within you. Kaya sabi doon, appearing as the lights in this world. Kailangan kapag nakita ka nila, amen, of course, merong persecution. Amen po ba? Kalakip na po ng isang nananampalataya ang persecution because they cannot understand us. Sabi nga po ng salita ng Diyos na binasa po natin, the darkness hates the light. The darkness cannot appreciate the light. So if that is the case, kung yan yung kalalagayan po natin, kung yan ang relasyon natin sa sanlibutan, ilaw ako. Amen. Sabihin na po natin, ilaw ako. Ng sanlibutan. Ilaw ako. Ng aking pamilya. Ilaw ako. Ng sanlibutan. We need to appear as the light. But the problem is, how do we prove to be the light in the world? Nakita nga natin yung relasyon natin, hindi tayo para sa sanlibutan. Hallelujah. Nasa sanlibutan tayo, pero hindi tayo para sa sanlibutan. We are in the world, but we are not for the world. Pero kailangan natin nasa sanlibutan tayo. Hallelujah. Actually, sa sanlibutan, there is pain. Amen. There is problem everywhere. Maraming problema.
Marami tayong suliranin na nararanasan sa sanlibutan, kaya yung iba, yung mga walang pananampalataya, nagpapakamatay. Kasi alam nila, kapag nagpakamatay sila, iniwan nila ang sanlibutan, wala na, tapos na. Opo, totoo naman po talaga yun. Tapos na yung problema mo para sa iyong katawan. Kapag namatay ka, wala ka ng problema sa iyong katawan. Ang haharapin mo ng problema para sa iyong kaluluwa. Ang problema ko, yung sa katawan ko, our body is not eternal. Our body is not forever. Hallelujah. But our soul is eternal. Kaya mas malaki ang pinoproblema natin para sa ating kaluluwa kaysa sa ating katawan. Yung katawan po natin, it may reach 80, 90 if you want. Kung gusto mo natin, lalo na ngayon, may batas na po ang bansang Pilipinas. Kapag ikaw ay nakarating ng 80, tatanggap ka na ng 10,000. Kapag narating mo ulit yung 85, meron ka ulit another 10,000. Kapag narating mo yung 90, another 10,000. Pag narating mo yung 95, another 10,000. At kapag narating mo yung 100 years, meron ka 100,000. Yung iba, only 4,000 lang eh. Amen? Pero tayo, nabubuhay tayo para kay Kristo. Maabutan na natin ng 80, 85, ano na lang yun, bonus na lang sa atin ang edad na meron po tayo. Hallelujah. But what we are thinking about in the church is our soul, our spirit. Kaya, paano natin ipuprove? Kasi sabi kanina, appearing as the lights in this world. Pero paano natin ipuprove? Kung ikaw ang relasyon natin sa sanlibutan, ito yung gawain natin sa sanlibutan, kailangan gagawin natin sa sanlibutan. Amin po pa, may gawain tayo dapat gawin sa sanlibutan, but how? Number one, how to prove to be the lights of this world. Number one is consistent obedience. Sabi ko sa Philippians chapter 2, verse 12, just as you have always obeyed, not as I in my presence only, but now as much more in my absence. Ang sabi ng Apostol Pablo, naging masunurin kayo, hindi lamang kapag ako'y nariyan, kundi kahit ako'y wala. Iyon ang hinahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. Nasaan lang tayo, ano man lugar yung pinupuntahan natin, wherever you are, whatever things that you will do, put obedience as your priority. Yun yung pinakakailangan natin gagawin. Sa trabaho man, o ano ang mga bagay na ginagawa po natin, hallelujah, ang nais ng Panginoon, I have to have a consistent obedience to God. Hallelujah. Yun po malamang makikita na po natin yung tunay na nagiging trabaho natin, ito yung bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Di ba sabi na kanina, when you shine your light upon this world, this will do to give glory to God the Father in heaven. When you became the light of this world, you give glory. Kaya nga sabi doon, we must be obedient at all times. All the time. Kailan tayo magiginaw? Kailan tayo magiging masunurin? All the time. Pag sinabi all the time, everywhere. Whatever it is that we will do, put the priority of obedience in your life. Tingnan niyo po, ang sabi ko sa Matthew 23, verse 27 up to 28. Matthew 23, 27 to 28, sabay-sabay po, saban ninyo, mga skriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, tatapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ang lahat ng karunungan. 28, gayon din naman kayo sa labas na nakaanyong matuwid sa mga tao, tatapat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng kanyang palasan. Binigay na example ng kayo sa atin na Pharisees and scribes.
Amin po ba? Bakit? Kasi yung mga Pharisees and scribes, from their dress, mula doon sa kanilang mga kasuotan. Amin po ba? Oo, napakaganda, napakalinis ng kanilang kasuotan. Pero sabi ng Panginoon, but inside you is like a tomb. Para kayong mga libigan. Ayaw natin mangyari ang ganyan bagay sa buhay ng basa atin. But if our priority is to obey the Lord, to be obedient to God at all times, amin po ba? Ano man ang mga bagay na gagawin natin, ang priority natin sumunod. Alisin natin yung pagkapaimbabaw sa buhay ng basa sa atin. Alisin natin yung pagiging peke. Amen. Let us really be sincere and be faithful to the Lord. Ano man ang ginagawa natin, susunod ako sa Panginoon. Kailangan ko sumunod sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Ano man ang gagawin ko, susunod ako sa harapan ng Efeso, Kabanata 6, Ephesians chapter 6, verse 5 and 6. Sabi diyan, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at pangingin sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Si Pablo, binigay niya example sa atin yung tinatawag na alipin. Sabi niya, what if my employer is very, terror? Paano kung ang amo ko, paano kung ang boss ko ay hindi magandang ugali? What shall I do? Ano ba ang gagawin ko? Paano pag sa mga estudyante, paano pag ang teacher ko hindi mabait, masungit? Anong gagawin ko? Ito yung kasagutan. Ang sabi doon, mas lalo kang maglingkod. At ang paglilingkod na gagawin mo ay isipin mo hindi para sa Kanya, kundi para sa Panginoon Jesus. That is what we call obedience at all times. So doon pa lamang tinuturuan na po tayo na ibinibigay sa atin yung salita ng Diyos kasi lahat tayo, di ba? May boss tayo. Amen. Yung mga nagtatrabaho dito, may boss kayo. Yung mga estudyante, ang boss ninyo, mga teacher. Hallelujah. Yung may mga asawa dito, ang boss ninyo, yung asawa ninyo. Amen. Hallelujah. Lahat tayo may boss. Bakit? Kasi lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, lahat tayo magbibigay sulit sa harapan ng Panginoon. Kaya kung ano man ang bagay daw na ginagawa po natin, amin po ba, gawin natin ang paglilingkod nito. May nakakakita man o wala, nakikita ka na tayo, hindi. Huwag kayong mag-isip na naglilingkod kayo sa tao. Kundi, sinusunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Iyon ang tinuturo sa amin. That is what we call obedience at all times. Consistent obedience. Kahit sa mga magulang, amin po ba, sa magulang ng mga kabataan, hindi man kayo nakikita ng mga nanay at tatay ninyo, hallelujah, huwag kayong gagawa ng hindi maganda na alam ninyo ikapapahamak ninyo. Yan ang problema ng mga magulang eh. Alam niyo po yung mga magulang, yung mga kabataan hindi pa nila ito naiintindihan. Pero kapag naging magulang kayo, maintindihan nyo mabuti kung bakit ang mga tatay at nanay ninyo, binabantayan kayo mabuti. Kasi ayaw nila kayo magkamali. Dahil alam naman ng nanay at tatay, kapag wala ang nanay at tatay, ano-ano ang ginagawa ninyo. Hallelujah. Kaya kapag wala ang nanay at tatay, tambak ang hugasin na pinggan. Kasi walang nanay na nagnanag. Walang nanay na sinisigaw na, hugasin na naman yung mga pinggan! Wala, di ba? Amen? Hallelujah. Wala masasabing magpulis naman kayo. Magpugas naman kayo ng lamesa. Wala. Amen? Pero kung ikaw bilang mga mananampalataya, nandiyan naman ang nanay at tatay mo o wala ang nanay at tatay mo, gawin mo ang lahat ng obligasyon mo. Hindi mo yan ginagawa sa kanila, gagawin mo yan para sa Panginoon.
Amen. This is what the Lord is asking for us. How to prove it? Ang pinag-usapan natin, how to prove? Paano mo pinapatunayan? Amen. Paano mo gagawin ang lahat ng iyong tungkulin? Kaya, yun ang hinahangad ng Panginoon. Paano naman, Pastor, kapag wala ka sa mood? Amen? Kasi di ba, may mga mood din ng mga tao. Ito po ang sabi niya, Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man ng kanyang iniinom. Kaya kanyang hiniling sa Pangulo ng Bati na siya'y huwag mapahamak. Alam niyo po, when Daniel was being chosen to be a worker of the king, kasi naniniling ko yung hari na magiging mga assistant. Amen? So, ang ginawa ko ng hari, sa pamimili niya ng mga kabataan, siya yung nagbigay ng mga pagkain. Lahat ng kinakain nila ay masustansya para lumaki yung kanyang katawan, maging matitulo sila at maging mapahinabangan sa buhay ng hari. Pero kahit na gano'n ang ginawa ng hari, Daniel imposed to himself. In-impose niya sa sarili niya, hindi ko kakainin niya mga yan. Amen? Kasi alam niya makakasama sa kanya yung mga pagkain na yun at hindi kalooban ng Diyos yung mga pagkain na yun. Ang ginawa ko ni Daniel, binilig niya po doon sa nagbibigay ng pagkain, ito lang ibibigay niya sa akin, gulay. Bakit ginawa yun ni Daniel? Because he wants to obey the Lord. Ang priority po ni Daniel, sumunod sa Panginoon. Ito na naman, may nangyari na naman ng circumstansya. Daniel chapter 6 verse 10. Daniel 6:10, sabay-sabay. At ang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay naladaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga tungkawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod sa kanyang mga tuhod na maikatlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Nagkaroon ng tinatawag na rules or law that everyone should not pray to any gods. Hindi pwedeng magkaroon ng panalangin. Ipinagbawal yun. Amen? Ipinagbawal yun. Pero, dahil nakagawian na po ni Daniel ang panalangin sa Diyos, he was not being hindered. Hindi po siya natakot. Hindi po siya namamba. Hindi niya po hinayaan yung sarili niya, dahil sa ipinagbabawal ba? Naalala ko itong versikulo ito in the time of pandemic. Amen. Nung time of pandemic po, nung nandito kami, naka-incubate kami dito, di ba, bawal ang worship service, amen. Bawal yung lahat. Sabi ko, Lord, napakahirap naman. Bawal ang pagtitipon. Alam niyo po, ginawa po namin noon, may mga kapatiran tayo nagpapadala from America ng mga bigas, ng mga goods para ipabigay. Yung pandemic po, ewan po bakit dagsa po yung mga nagbigay po sa atin sa church. Alam niyo po, ginawa namin, nagbigay po kami ng mga bigas dyan sa kapitbahay. For the purpose, alam niyo po ang purpose no? Para hindi kami isotbo na nagtitipon tayo, na may gawain pa rin tayo. Kasi kahit na 2 years po na walang gawain po yun ng ibang church, pero tayo tuloy-tuloy, online man at saka live man sa online o physical. Kasi kailangan natin sumunod. Kaya kung darating yung pagkakataon na babawalan na tayo ng malambahan, babawalan na tayo pumunta ng simbahan, ano ba yung gagawin po natin? Are you still going here? Pero kung makalimutan ay kamatayan. Halimbawa, kanina umaga, amen, nagbalak na kayo pumunta sa church. Pero, bawal.
Papatayin ang lahat ng pupunta sa church. May pupunta kaya? Amen? May pupunta kaya? Diba, nabanggit ko sa iyo yung nangyari dun sa, amen, nangyari dun sa Russia. Amen. Ano pong ginawa sa Russia? Sinusunod ang lahat ng mga churches. Amen. Eh, nagkaroon ng pagtitipon, pananambahan. Ang sabi ng mga communist, sunugin ang church na yan. Amen. So, nung susunugin na po yun, yung sinunog yung church, kasama po ng mga kapatiran. Amen. Kasama ng mga kapatiran, kasama po ng mga miyembro ng church. Sinunog po yung whole church. Hallelujah. Alam niyo po ba kung anong nangyari nung pagkatapos po yung sunog? Kung anong nakita po? Kung anong nakita po ng mga investigador, ng mga komunista doon sa Lord's Church? Anong nakita? Sa tingin po, anong nakita po nila? Ano po kaya ang nakita nila doon sa nasunog na church? Nakalimutan niyo na yung kwento. Alam niyo po, nakita nila, tatatlo lang po yung nakaluhod na nananalangin na nasunog. Lahat po ng kapatiran, nasa bintana. Gustong lumabas. So, nakasunod po sila, nakaganyan lahat sa bintana. Kaya kapag sinunod kayo ang Philippine Holy Church, ilang kaya nakalagay doon, nakakawak doon sa may bintana para gustong tumakas at umalis dito sa loob ng iglesia. Kung hindi dali, kami tatatlo lang dali na naiwan na nakalukod, na nanalangin, nasunod po sila na nakalukod. Kaya, I think, matetest tayo. This word can test our faith. Kaya tayo kailangan tayo manatili sa sanlibutan. Hindi tayo nalis ng sanlibutan after we believe in Him. Matapos tayo manampalataya kay Kristo, hindi tayo nalis sa sanlibutan. Bakit? Because this word can test our faith, can test our obedience to Him. Si Daniel, patayin ka ninyo ako. Di ba? Ang magiging parusa ng mananalangin? Itatapon sa kulungan ng mga leader. Inisip ko rin yun eh. Kasi iba kayo, lagi nila sinasabi, hindi ka maano. Amen. Hindi ka maano kahit ano mangyari, hindi ka maano. Amen. Huwag kang matakot. Si Daniel po, mga minamahal ko, nagparusahan talaga siya. Hindi po siya nakatakas sa tinatawag na parusa. Itinapon talaga siya sa leon. Pero, pinatunayan ng Diyos sa kanya, sa kalalitan ng leon, hindi siya ginalaw ng kahit isang leon. Amen? So sa buhay natin, kung mananaig sa buhay natin yung bahagay sa sanlibutan, isipin na lang natin mabuti ngayon yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi ako sa sanlibutan. 1 Peter chapter 2, verse 11 up to 12. Unang Pedro, kabanatang 2, talatang 11 hanggang 12. Sabay-sabay, mga minamahal, ipinamamalig ko sa inyong tulad sa mga nanitibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang kita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng tinitimang ugali sa gitna ng mga hindi upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyo tulad na nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa sa kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdarating. Remember, you're always being watched. Every day, somebody's watching us. Ang sabi niya po sa Pedro, Amen, kung inuusig man tayo dahil sa mabubuting gawa na ginagawa ng Diyos sa atin, at kung lahat ng ginagawa natin ay pakikipaglaban para sa ating kaluluwa, it is good. Why? Because through those things, they will praise your God in heaven. Amen? Kung sa pagsunod daw natin na ginagawa natin, amen po ba, maaaring masigin tayo ng ibang mga tao. Yes, God. Somebody's watching you. Kaya, maraming tao nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. And if we are doing things that is really obedience, obeying for God, we will praise God through our lives. 1
1 Peter chapter 3, verse 1 and 2. Unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 2. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumanima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae, sapagkat masigila ng inyong ugali na hindi na magtapon. Diba? Yan din yung sinasabi sa mga may asawa. Sabi niya, kung yung mga babae may asawa daw, naging masunurin sa asawa nila, kapag nakita daw kayo ng ibang mga babae na may asawa din, amin ba? Ma-encourage sila sa pamamagitan niyo. Hindi man kayo magsalita sa kanila, they will be encouraged. So, amen po ba? That is how to prove. Amen. Consistent obedience. Sabihin nga po natin, consistent obedience. Number 2, ano po yung pangalawa na dapat mo natin gawin to prove as the light in this world? Diligent effort. Sabi po sa verse 12, work out your salvation. Pag sinabing work out your salvation, pagsumikapan mo, amen, yung kaligtasan, ipaglaban, amen po ba? Gumawa ka para sa iyong kaligtasan. Of course, we cannot pay our salvation. Salvation already paid by the Lord Jesus Christ through His blood, through His life, doon sa cross. Pero ibig sabihin lamang mo dito, dahil binigyan tayo ng kaligtasan, ipaglaban natin. Huwag natin hayaan na masayang. Magkaroon tayo ng effort, diligent effort, gumawa din tayo. Hallelujah. Ano bang sabi niya? Jeremiah chapter 10, verse 23. Tama. Jeremiah 10:23, sabay-sabay. Panginoon, talastas ko ng mga lakad ng tao ay hindi kanyang sarili. Hindi para sa tao na malakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Church, whatever we do it for the glory of God. Yun ang sinasabi ni Jeremiah sa atin. Amen. Yung tayo na nandito ngayon, hallelujah, hindi natin ginagawa ang lahat ng bagay nito para sa sarili lang natin. Do not work for your own self. Anong sabi niya po sa Proverbs 14:12? Kawikaan 14:12, sabay-sabay, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Church, sometimes, amen po, kapag nagpasya tayo sa ating mga sarili, kapag tayo yung nagsabi o tayo yung gumagawa, ito yung gusto natin, ginagawa natin yung gusto natin, sometimes, not all, hindi lahat ng gusto natin gawin, tama. Hindi lahat ng gusto gawin natin, kalooban ng Diyos. So, strive hard. Magkaroon tayo ng effort. Ito bang gagawin mo? Kalooban ba ito ng Panginoon? Amen? Kaya, isipin na lang natin mabuti, I have my responsibility before God. And what is my responsibility? What is our responsibility to God? Is to please Him. Bigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Amen. Yan po sabi niya, Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabay-sabay. Ano mang masubungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyod na iyong pinapalooban. So everything, lahat ng gagawin po natin, we need to submit all to God. Hallelujah. Kaya hindi magiging, amin po ba, kung ang mga bagay na gagawin po natin ay lihim man, kung ang mga bagay na gagawin po natin walang nakakakita man, walang nakakaalam man, kahit sino. Pero kapag ganito yung panuntunan natin sa buhay po natin na everything I will do it for the glory of God, gagawin natin eksakto ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing effort, ang pinaka-number 1 po natin nagiging example kapag sinabing effort, ay hindi na tawag na pagpupursige. Yung po mga runners, yung po mga athlete,
Yung po mga manlalaro, amin po, how they train themselves, paano nila dinidisiplina yung sarili nila, amen, para maging matagumpay kung sa kanilang ginagawa, amen. Yun yung hinahanap nila. Katulad ng sinabi sa unang Korinto, kabanatang 9, talata 24, 1 Corinthians 9:24, sabay-sabay, hindi ba ninyo nalalaman na mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitakbo kayo. Di po ba? Mga lahat ng runner, di ba? Kaya sila nagpupursige kasi isa lang mananalo. I'm not saying only one, isa lang po ang aliligtas sa iglesia natin, pero sinabi mismo ng salita ng Diyos, only few, kaunti lamang ang makakapasok. Kaya kung kaunti lang ang makakapasok, kailangan natin mag-strive, kailangan natin magsumikap. Amen. Effort kung effort, kailangan natin gawin lahat ng bagay. Kasi kung hindi tayo magsusumika, amen po ba? Baka masayang lang. Baka mawalan ng kabuluhan ang lahat ng pananampalataya at paglilingkod na ginagawa natin. Kaya sabi niya doon sa Luke chapter 13, verse 24, amen. Sabi niya doon, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Diba? Kung di tayo mag-effort, sabi, diba? Kaya nga sinasabi na sa atin, tahasang sinasabi na sa atin ng salita ng Diyos. I am thinking, who are really the people who will be in heaven? Isipin niyo mabuti, kayo, tayo bilang mga mananampalataya, sino kaya yung mga tao na makapapasok at maninirahan doon sa langit? In heaven, the same personality, okay, the same personality will be in heaven. Kaya sabi ko, Lord, kaya pala talaga makipot, masikip, at kakaunti lamang. Once na tayo kami nag-iisip ka, kung ang isip po natin, kahit kaunti lang, nag-iisip po tayo para sa sanlibutan, we cannot enter heaven. Because in heaven, we cannot find even little sin. Wala tayong makikitang kahit maliit na kasalanan sa langit. Everyone is living according to holiness of God. Nasabi ko, Lord, hindi ba pala ako pwede? Kasi kahit napasalaw na po ako, sometimes, di ba, nagkakaroon din ako ng nakaisipan para sa sanlibutan. Aminin ko po sa inyo, kasi tao eh. Amen. Kaya pala si Apostol Pablo, kung sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay na inaari kong nakamtan ko, ay itinuturing kong kalugihan. Di ba? Ang sabi niya po sa Pablo, everything I gain, lahat ng bagay, because I only focus. Si Pablo, nag-focus lamang siya kung ano yung kalooban ng Diyos. And that is really my prayer. Lord, huwag mong hayaang magkaroon ng kahit kaunting makasanlibutan sa isipan ko. Because I'm also fighting. Amen. Even pastors are really fighting every day. Amen. Nakikipaglaban. Kaya kailangan mo mag-effort. Kailangan mo talagang magsumikap. Kaya kung ang pananampalataya natin, iba-banking lang natin, isipin lang natin. Ang pananampalataya, ganito lang, sumamba lang, ganito. Hindi po eh. Every day we have responsibility in our faith. Kaya kapag sa puso isipan natin, dumating sa pagkakataon kahit ang maliit na bagay na pang-sanlibutan, ibig sabihin hindi ka na-qualified. Hallelujah? Naintindihan po ba natin? Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Lagi natin narinig sa church natin,
You need to fight for your own self. Because if our own self, kahit na kaunti lamang na bagay na ginagawa mo sa own self mo, sa iyong buhay, you are not qualified. Hindi ka na qualified. Kaya pala napaka-aktibo ng pintuan at kaunti lang ang makakasundo. Amen. Si Pablo, ang tanging isipan lamang po niya, kay mamatay, kay mabuhay, kay Kristo. Amen. Hallelujah. Wala siyang ibang inisip. Only Christ. Only Christ. Every day. Diba sabi niya, I carry, amen, for myself, every day, the cross of Jesus. Wala siyang ibang inisip kundi yung cross ni Jesus. Kamatayan ni Jesus. Ang lagi niyang taglay. At iyon ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Every day. Of course, kahit si Pablo, hindi siya naging perfect. Pero lagi niya inisip, Lord, tulungan mo ako. Amen. To overcome. Hallelujah. Kaya kailangan natin mo overcome. Amen po. Kung dumarating sa pagkakataon ko, merong sumisingit na lumang pagkatao sa atin, reviewin natin. And sometimes, hindi mo napapansin, minsan ang ginagamit sa atin para lumitaw yung lumang pagkatao natin, family natin. Amen? Our family was being used para panilawin yung lumang pagkatao. At pag lumitaw yung lumang pagkatao, kailangan natin paglabanan at pagtagumpayan. Next, sabi doon, we need to be a well-disciplined life. A well-programmed way of life. Alam niyo po ba na yung lahat ng computer, may program po niya. Pero kapag na-hack yung program ng computer, nasisiraan na. Nung hindi pa tayo sa Panginoon, anong programa ng buhay ko natin? Ang program ng buhay natin, happy go lucky, gawin ang ginagawa ng salibutan. Kung anong uso, yun ang gagawin po natin. But now that we are in Christ, we need to have a well-programmed way of life. Paano ba yan? 2 Peter chapter 1, verse 5 up to 7. 2 Peter, hanggang 8, sabay-sabay. Oo, at dahil din dito, sa pagkatarantap sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. It is not only having faith. Sabi ko, if you have faith, you need to be expert. Amen. Kagalingan. Hallelujah. Hindi lang pwede kung expert ka. If you are expert, you need to be patient. Kailangan may pagpipigil ka rin sa sarili mo. Hallelujah. At kung may patience ka na, nagpipigil ka na, hindi pa rin yung sapat. You need to have pagtitiis. At kung may pagtitiis ka na, sabi niya doon, dapat meron ka na rin mabuting kalooban sa iyong kapatid. It's not only, kumbaga, kaya nga sabi ko, Lord, dugtong. Amen? Hindi mo lang pwede sabihin, may pananampalataya ka. Amen? May pananampalataya na ako. Hindi pwede. Check mo rin sa sarili mo. Are you expert? May kagalingan ka naman sa buhay, pananampalataya. At kung may kagalingan ka na hindi pa rin sapat, hanapin mo kung may pagpipigil ka na. At kung may pagpipigil ka na hindi pa rin sapat, kailangan mo tignan kung meron ka ng pagtitiis. Well program. Diba? Kasi alam mo kung bakit ganito ang tinuro ni Pedro? Because he himself. Ano ba buhay ni Pedro? Diba? Abrak siya.
Madali siyang, amen, madali siyang magalit, madali siyang mapuno, madali siyang magsalita. Sasabihin at sasabihin ako din gusto niyang sabihin. Amen. Ganyan po ba kayo? Madali kayong magbitaw ng salita, nakakasakit man o hindi, hindi iisip ko makakasakit o hindi. Kung ganyan po kayo, tularan natin si Pedro. Ang sabi ni Pedro, natutunan niya magpigil sa kanyang sarili. Kailangan niyang tiisin ang lahat ng bagay at unahin ang pag-ibig sa kapatid. That is the most important thing to people. To show the light. Hallelujah. Hindi, kaya, huwag natin isipin na when we are serving God, yung conveniente, yung kasarapan, amin po ba? Yung iniisip natin na dapat lahat masarap, lahat maayos. Kapag naliligo tayo sa Panginoon, there should be always self-denial. Amen. Kung ito yung nakasanayan mo, ngayon ikaw ay nasa Panginoon, deny it. Amen. Hallelujah. Rejecting, sabi ko, rejecting what is evil. Amen. Kung sa tingin mo, hinahawaan ka na ng iba ng mga bagay na masama, reject it. Matuto kang mag-reject. Kahit na kaibigan mo pa siya, amen. Kahit na kaibigan mo pa siya. Kahit mahal mo pa siya sa buhay, amen. You learn how to reject. Hallelujah. Kailangan natin isin lahat ng bagay. Anong sabi niya po? Titus chapter 2 verse 12. Titus chapter 2 verse 12, sabay-sabay, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. So even though this word may come up to more evil things, amen. Kahit na sumama ka na sumama ang sanlibutan ito, hallelujah. Hanggang sa mismo ng lahat ng tao nahahawakan na, huwag mo ngayang mahawakan. Mahawakan. Amen. Lumayo ka doon sa tinatawag na kasamahan. Hallelujah. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa akin dati, Luke chapter 9 verse 23. Ang sino bang tao na hindi sumunod sa akin ay dapat tumanggi sa kanyang sarili, pasagin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Amen. And last but not the least, reverence and respect for God. Kung gusto natin talaga na magliwanag tayo, appearing as the light of this world, consider reverence and respect for God. Kasi kapag meron tayong tinatawag na paggalang at pagrespeto, malalim at mataas, amen po ba, na pagkilala sa Diyos, amen. Di ba kaya sabi niya, fear and trembling. Kung maglilingkod na tayo sa Diyos, huwag natin hayaan na magkaroon ng bulong-bulungan at pagre-reklamo. Amen. Kung ano man ang gagawin po natin, mahirap man yan. Amen po ba, na pinapagawa sa atin, kung iyan ay para sa Panginoon, we need to do it with reverence and respect for God. Then, you will shine brightly. Your light will shine brightly to other people. Hallelujah. Yan yung hinahangad ng Panginoon. Kaya kung makikita nila sa atin, itong taong ito may mataas na pagrespeto at may mataas na pagtingin at pagkilala sa Diyos. Yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Shine by serving God with reverence and awe. Ano sabi niya doon sa Hebrews chapter 12 verse 28, Hebreo 12:28. Kaya pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito, ay makapaghahandog tayo may paggalang at katakutan na napaglilingkod yung nakalulugod sa Diyos. Kung sa tingin po natin, amin po ba, we have already received and accepted, amin po ba, an unshakable kingdom of God. Amen. So, sa totoo lang po, marami
ino-offer ng sanlibutan. Maraming makikinan na bagay ang ino-offer ng sanlibutan sa atin. Yan ang ginagamit ng diablo para agawin tayo sa Panginoon, agawin tayo sa pananampalataya. When I saw Pastor Alani, nung nagpunta po kami last week, dinalaw namin ang lingkod ng Panginoon. Lagi din po siya dito sa Holy Joy Church. Naging miyembro din po siya ng Holy Joy Church. Hindi lang po talaga siya nanatili sa Holy Joy Church kasi hindi niya kinaya yung patakaran ng Holy Joy Church. Tinignan ko yung sarili ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, mahirap na kung lingkod yan ang Panginoon, magkakaroon ka ng ganitong klase ng karamdaman. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na talaga yung buhay ko, take it quickly. Kunin mo na lang ng madalan. Kaysa ganun na nahirapan ka, hirap na talaga yung kasawalan niya. Yes, sa problem ng kidney. Napakahirap. Alam ko, gusto niya rin makaroon ng salita ng Diyos, pero hindi niya kakayanin sa kanyang kalagayan physical. Tayo din, kung ano man yung mabigat na kalagayan na nararanasan natin sa ating mga buhay, always remember that you have received much greater and most precious thing rather than the things in this world. Yung tinanggap at natatamasa po natin at nararanasan natin sa buhay, mas makinang at mas mahalaga pa kaysa sa pinakamahalagang bagay sa sanlibutan. Kung meron man tayong kayamanan ngayon, of course, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Pero higit pa sa kayamanan yan ang tinanggap mo dahil sa iyong pananampalataya. Kasi lahat ng kayamanan mauubos. Pagdating ng araw, mamatay ka man ng mayaman sa mundo ito, hindi mo nadadala yung kayamanan. Amen? Hindi mo makikinabangan yung kayamanan. Oo, makikita nila kung ikaw ay magpapahulog. Ang ganda naman ang pabaong ng kapatid. Amen? May ginto pa sa gilid. May dayang pa sa ulo. Amen? Pero walang kapakinabangan mo sa'yo. Hindi mo yan ma-inherit, hindi mo yan ma-enjoy eternally. Amen po ba? Lahat ng bagay na meron tayo sa mundo ito, hanggang dito lang yan sa mundo. Hallelujah! Lahat ng kinang, lahat ng may kinang sa sanlibutan ito, hanggang dito lang sa sanlibutan. Magandang sasakyan, hanggang dito lang sa sanlibutan. Magandang bahay, hanggang dito lang sa sanlibutan. Amen? Walang bagay tayong madadala. Amen? Kahit sino nga, wala tayong madadala. Kaya nakakatuwa yung mga patay na may hawak na pera eh. Amen? Sometimes, nagpapahawak sila ng pera sa mga patay. Sa Pampanga, ang purpose doon para madaming abuloy daw na pumasok. Hallelujah. At yung iba naman, kapag ka namatay na ng kadila, nilalagyan ng piso para pumikit. Hallelujah. Pero lahat kayo walang madadala. Nag-watch, may pinapanood ako sa YouTube na vlogger. Yung vlogger na ito, sila po yung nagpumukay ng mga patay, yung mga ang tawag ito, tagalinis ng mga punto, yung inilalabas sila yung mga patay sa mga kabaong. Sobrang taas ng loob nila. Yung pinag-imahin nila yung mga buto. Amen. Alam niyo po, minsan kapag pinapanood ko yun, minsan, ang sasabihin ng vlogger na yun, ito po yung itsura ng itong namatay. Ang pinakita niya yung dalaga, ang ganda, namatay siya. Ito po siya, namatay siya 21 years old. Amen. Ito po yung itsura niya, mabuting babae. Tapos nung nilabas na yung kabaong, wala nang ganda. Buto na lang. Pati yung damit na suot niya na napakaganda, wala na. Hallelujah. So everything. Amen po ba? Pero, ano yung meron tayo na wala ang
sanlibutan. We have the things that is eternal. Amen po ba? Yung ipinangako sa atin ng Panginoon na hindi ko nanakaw kahit kailan sa buhay ng pagsabi. Lahat ng salita ng Diyos na nabibigay ninyo, it gives us eternal promise. Hallelujah! Hindi ito mananakaw. Kahit andiyan na nahihirapang nakawin, ang mga tao may pananampalataya, hindi ito nakaw. Pero kapag mahina ang pananampalataya, magagad ka mananakaw ng diablo. Pero isang tao may pananampalataya, kahit na bigyan, di ba katulad ni Job, bigyan ng karamdaman, hindi ba rin natitinag? Amen? Bigyan ng problema, pinatay ang lahat ng mga anak, hindi natinag sa pananampalataya. Hallelujah. Of course, nagiging panalangin natin, Lord, huwag mo naman ipadala sa akin na naging pagsubok ni Job. Sa tingin niyo ba kakayanin po ninyo ang naging pagsubok ni Job? Magsabi nga po ng amin ang kaya, mahirap. Sa totoo lang po. Sabi ko, Lord, yung hindi pa kumakalos pa lang, amen, namatay po lahat ng mga hayop ninyo, ako. Hindi pa siya natatapos mag-report, dumating na naman, namatay po lahat ng mga anak ninyo. Hallelujah. Pagkatapos nun, binigyan siya ng karamdaman mula ulo hanggang tanabakan. Ano sabi ng kasama niya? Bakit hindi mo pa kaya sumpain yung Diyos mo para mamatay ka na? I think that is true. Hallelujah. Konting pagsubok lang sa atin. Sometimes, we're being shaken. Pero, appear as the light in this world. Amen. Kahit na ano mangyari, maging panalangin natin sa Panginoon, Lord, dumating man ang pagsubok, huwag mo hayaan matinag ako. Hallelujah. Hindi na ba kayo natitingnan? Malakay chapter 2 verse 5, Malakias, kabanatang 2, talatang 5, sabay-sabay, ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa Kanya, at ang aking mga ibinigay sa Kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Once a person have the Word of God, amen, kapag nasa atin ang salita ng Diyos, di ba? Yung tipan ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon, hallelujah. The moment God promised to Abraham, you will bear a son. Amen. Magkakaroon ka ng anak. Hindi naniwala si Abraham nung una. Amen. Natatakot lang siya kasi Diyos yung nangungusap sa kanya through the angel. Pero sa totoo lang, hindi niya matanggap yun. Bakit pastor na sabi mo hindi niya matanggap? Kaya pinatuloy na si Hagar eh. Sa totoo lang po, hindi lang si Sarai ang nag-alinlangan na siya mga anak. Kahit si Abraham, nung hindi pa lubos ang pananampalataya niya, nung sinabi ni Sarai sa kanya, gusto mo magkaanak, di ba? O kunin mo yung alipin ko na si Agar. Sipingan mo. Kasi kung meron pananampalataya at lubos ang pananampalataya ni Abraham at that time na talagang magkakaroon sila ng anak ni Sarai, kahit na isundo niya, i-push sa kanya si Agar, hindi niya papatulan. Amen? Pero pinatulan niya. Hallelujah. Agar sa dalawang pagkakataon, hindi siya nakinangako. Tignan niyo po, kapag hindi tinangako ng Panginoon, there's no prosper, there's no blessing. Kaya maniwala kayo, kapag hindi pangako ng Panginoon, huwag niyo pangahawakan. Pero kapag pangako ng Panginoon, panghawakan niyo kasi natutupad. Kung sinabi ko kayo, nanganak si Sarai, simula ngayon, hindi na Sarai ang pangalan mo, Sarah na. And then Sarai, nabuntis. Amen? Nabuntis si Sarai. Tingnan niyo po, nung nanganak na si Sarah, ano sabi ni Abraham? Nag-aalala ako sapagkat nakita ko ang araw ng Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin na nakita niya, this is God's promise. This is what the word of the Lord said. Amen. Kaya, nung hiniling ng Diyos sa kanya na iyokan mo sa akin sa Isaac, hindi siya nagdalawang isip. Ibibigay niya talaga. Bakit? Kasi alam niya na
may Diyos na makapagbibigay ng buhay kay Isaac kahit na ito'y mamatay. Nawa ganyan din tayo. Kung anong pangyayari na sa buhay ng bawat sa atin, pangahawakan natin. Dahil ang pangako ng Panginoon, pangako ng Diyos. Hindi yan magbabago. Hallelujah. That's why we need to shine that light. Kahit na anong nangyayari sa atin, hallelujah. Hindi ko alam kung ano ang bagay na pinagdaraanan ninyo, kung anong problema na pinagdaraanan ninyo. But, do not quit with your faith. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Shine that light in this world. Kailangan ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng Panginoon. God needs individual. And that individual is in the church. Hallelujah. Kaya hindi aksidente na nandito ka. Nandito ka ngayon para makapakinig ng salita ng Diyos. At ngayon nakapakinig ka ng salita ng Diyos para ang luminous light. Naniniwalagan ka. Kaya kapag nasa diliman ka mamaya, diniwalag ka. Amen. Kaya para mas lalo ka liwanag ka ng liwanag, remain in the light. Remain in the Word. And let the Word remains in you. Hallelujah. Amen. That is reverence and respect to our prayer. Hindi natin ginagawa ang lahat ng bagay nito because of anybody, but because of God. Kung may paggalang tayo at tunay na pagkilala sa Diyos, gawin natin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang pagkilala. Amen. Manalangin po tayo sa oras na ito. And let us really pray, Lord, help me to overcome the world. Amen po ba? Kanina sabi, ang relasyon natin sa salibutan, ikaw yung magiging ilaw sa salibutan, kaya hindi ka inaalis ng Diyos, ng Panginoon sa salibutan. But we have witnessed. Meron tayong kahinaan. Kaya ipanalangin natin yung kahinaan natin yun sa Panginoon, that we must overcome and we may overcome at patuloy tayo magliliwanag sa salibutan ito sapagkat tayo pinili ng Panginoon sa shout, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ang maraming Diyos, salamat po sapagkat pinili mo kami kayo Diyos, hinayagan mo kami ng mga salita, hinayagan mo kami ng mga pangako, Panginoon God. Binuuso mo kami, Panginoon Diyos, na katotohanan. At ang katotohanan na nagtuturo sa amin na gawin ang dapat, gawin ang mga bagay na nakatulog sa iyo, Panginoon Diyos. Help us to live with reverence and respect of God. Help us to be consistent in our obedience. Help us to have the effort of God to give all the glory to you, Father God. Ang mga naming kalalagayan, ang mga bagay na aming nararanasan, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, that we can fight and we can overcome, O God. We can fight and we can overcome, O God. Sapagkat hindi mo hayaan na makasayang ang lahat ng mga iniyayat mo. Hindi mo hayaan masayang ang lahat ng mga pinangako mo sa buhay ng mga sa Israel because you are our God. He's faithful, O God, in all your promise, in all your word, O God. And help us to shine that light in this world, O God, that is full of darkness, O God. Kung mayaman na rin ang katulirian ng salimutan sa aming mga buhay, hayaan mo magliwanag kami sa salimutan at magliwanag kami ng salimutan, Panginoong Diyos. Help us, Lord God, to love that light and to remain in that light, O God. At maliwanag na yun ay nasa iyo mga salita, Panginoong Diyos. Huwag mo kami pababayaan, O Diyos, na manatili sa kadiliman. Iyaw mo kami lahat sa kadiliman. Alisin mo kami sa kadiliman, O Diyos. At iyaw mo ang liwanag, Panginoong God, ang manatili sa aming mga buhay. At ang liwanag, Panginoong Diyos, sa ginawa ng iyon, O God, upang ang lahat na nasa kadiliman, Panginoong Diyos, ay patuloy na maliwanagan ang kaya ng aming panalangin, na tulad ng ipanalangin ng aming Panginoon Jesus, that you will not remove us from this world, but you will let everyone, O God, to live in the light in this world, O God. Kaya mga magliwanag kami, O Diyos, at makita namin ang responsibilidad namin bilang mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. For we know, Father God, this world, O God, itong katotohanan nito, kailangan ng reignition, O God. At namin mo kami, Panginoon Diyos, tutulungan mo kami ang mga nagagawin ng lahat na mga bagay na niloloko mo para sa aming mga buhay, aming Diyos. Dalangin mo namin, panatilihin mo, Diyos, ang liwanag sa amin, O God. Panatilihin mo ang liwanag ng
iyong mga salita sa aming mga buhay. Ano man ang aming mga pinagdaanan, we will not be shaken. We will not be moved, O God, sapagkat ikaw ang kasama namin. Aming Diyos, sa mga dumaraan, sa mga pagsubok, sa mga dumaraan, sa mga matitinding problema, let them overcome, O God. Kaya mo may paglaban nila ang mananampalataya, may paglaban nila ang iyong salita, at may paglaban ng katotohanan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Pwede ba? Manang Diyos, kaya mo, Diyos, na lagi kami maging bahagi ng isang katawan ng aming Panginoon sa Kristo. Ginaganapan yung katwiran at ang nangyari ng kalooban. Kasi lamang namin, Panginoon Diyos, ititiwala ang lahat at nananaman kami sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyong patuloy pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. We can give our special offering to the Lord. Tinatawagan po namin si Brother Darius and Sister Jacqueline for the dedication of kanilang anak. The Lord said, bring your children to the Lord and God will bless them. At ang blessing na yun ay para sila mag-ipon at gawin ang lahat ng bagay na nilawag mo ang mga sa kanyang buhay. Now, Sister Johnny and Brother Darius is here. Nagpapasalamat sila kapag kanyang baby ay dumating sa kanyang buhay. Ito yung nagsisipin na yung dumalang sa kanila para sila po ay isang pamilya na naging po sa kanilang. Kaya gawin po namin panalangin para kay Gaius yung ng kalooban ng Diyos ay maganap sa kanya. Amen. Ay pinanalangin, Ama namin Diyos, salamat po sa buhay po ng aming mga kapatid, Brother Darius and Sister Jovenny. Salamat po sa pagkatunay na ikaw ang una ang mabay sa kanyang buhay. Salamat din po, Ama, sa pagdating ng kanyang baby na si Gaius. Patuloy, Panginoon God, na pinagpapasalamat kita, Panginoon, na alam namin na ikaw ang pinagmula ng batang ito, Diyos. Kung paano mangako kami Abraham at kay Sarah, yan din ang naging pangako mo sa kanila, Panginoon Diyos. At dahil nito kami, Panginoon Diyos, nagpapasalamat at nagpupuli sa iyo ng ilang pangalan. I declare that blessing, O God, upon Gaius, O God. Tumigos at dumalaw ka sa batang ito, O Diyos. You know the things that will happen to this child, Panginoon God, and to grow up, Lord God. Pero naniniwala kami that the wisdom, the knowledge that came from your word, be upon Gaius, O God. Gagamitin mo siya, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. At ikaw lamang, O Diyos, ang nilulunhatin at madadagdaga sa kanila. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang paglalagin. Mula ngayon hanggang sa kanyang paglaki, Panginoon Diyos, malaki kang madadagila at mabibigyan ng kapurihan, kundi ang iyong pangalan mo lamang. That's why this day, Father God, I pray for Brother Darius and Sister Jovenny, na ako sila, O Diyos, may napananampalataya. Pag-iilaw sila sa parang ito, O Diyos, na patuloy makikita, Panginoon God, ang pananampalataya na kasali sa iyong katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, may dedicate to you, Panginoon Diyos, kaayos, Panginoon God, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang mag-aling at tuwang sa mga ganito. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na ikaw, Panginoon Diyos, ang magpapuna at gagawin sa kanya. Ikaw, Gaius, ay aking tinatalaga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang aming
Bigyan po namin ng mga kasabang ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Hindi mo na kapatid ng Diyos at binigyan ang ating kapatiran ng ganitong klase ng pagpapala ng anak. Announcement lang po, March 25, 26, 27, 28, 29. Meron pong mission sa Aurora. If you are willing to come and join the mission, is coming March 25. Yun po ay mahal na araw. Holy Week po, kaya po holiday po yun. Ngayon pa lamang po ay sabihin nyo na sa amin, Pastor, sasama po ako. Gusto na po namin malaman kung ilan sasama para malaman po namin kung paano ang detalye, kung paano ang magiging takbo na magiging mission para sa Aurora. Ito po yung first time na dadalawin po natin ng mga Aita doon sa Iloilo Province. So it's not only Aurora but also Isabela. So please, kung gusto niyo pong sumama at kung hindi naman po kayo sasama, gusto niyo pong tumulong para sa mission, ay sabihin niya rin po sa akin. Sabihin niyo po kami para po mabigyan po namin kayo ng detalye kung ano po yung dapat gawin, anong dapat dalhin para po sa mission. Hallelujah! Kaya po tayo tumayo sa oras nito. Let us pray the Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang magalit sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa may higit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you.